sa nagaganap na labanan sa Stonehaven Fortress, sa teritoryo ni Ghislaine, nagmistulang kulay dugo ang paligid dahil sa walang humpay na labanan. Iniutos na ni Count Desmond ang pagsalakay sa mga Knights ni Fenris gamit ang kanyang mga elite forces, at kitang-kita kung paano winalis ng mga elite forces ni Count Desmond ang mga Knights ni Ghislaine. Ang hukbong elite Knights ni Desmond, ang Knights of the Two Wings, ay matagumpay na nakapasok sa looban ng Fenris forces. Dito, mabilis silang pumwesto at umabante, parang mga Spartan. Organisado ang kanilang mga kilos at galaw, at bawat kawal ni Fenris na nasasalubong nila ay nawawalis. Sa mga sandaling iyon, nakaharap na nila si Gordon, na galit, pinagmumura at pinaglalait pa ang mga ito. Habang galit na nagsasalita, sinabi niyang, dahil flathead naman itong mga tanga, papatagan na lang niya ang mga ulo nito ng mabuti. Dahil dito, hinanda ni Gordon ang kanyang pamatay na atake gamit ang kanyang maso at sunod-sunod na binabalagbag ang mga kalasag ng Knights of the Two Wings. Subalit, ang mga atake ni Gordon ay tila walang silbi dahil ang mga kalasag ng mga Knights ay napakakapal at ginamitan pa ng pambihirang material. Nang umatake si Gordon sa kalasag ng isa sa mga Knights of the Two Wings, inaabangan na pala siya para sa kontra-atake. Noong mga sandaling iyon, mukhang hahampasin na siya ng Knights of the Two Wings, at malinaw na tatama sa kanyang balikat. Subalit, biglang nabigla ang mga Knights nang makita nilang may papalapit na presensya, at ito ay walang iba kundi si Jillian. Sa tamang oras, sinagip ni Jillian si Gordon mula sa papatamang pamatay na atake ng Knights of the Two Wings, na agad namang ikinagulat ni Gordon nang makita siya sa harap niya. Ayaw mang aminin ni Jillian ito, ngunit sinabihan niya si Gordon bilang magsilbing isang aral, malapit ka nang mawalan ng ulo, Gordon. Sana ay may mas magandang swerte ka pa sa susunod. At bago pa man makapag-react si Jillian, agad na inatake si Jillian mula sa likod ng isa sa mga Knights of the Two Wings. Subalit, hindi nagpatalo si Jillian at hinarang ito gamit ang kanyang palakol. Mabilis niyang inikot ang kanyang katawan, sabay lipat ng palakol sa kanang kamay at sabay na isinasabay ang kanyang balikat at binti, na agad siyang nakapwesto sa likuran ng umaataking Knights of the Two Wings. Sa isang mabilis na galaw, napatay niya ang isa sa mga Knights nang hindi nahihirapan. Matapos pabagsakin ang isa sa mga Knights of the Two Wings, isang figure ang lumapit mula sa likuran na naging dahilan para mapuko ang pansin ni Jillian. Sinabi ng figure na narinig niyang karamihan sa mga tauhan ni Baron Fenris ay mga mercenary. Dagdag pa niya, ngunit ang narito ngayon ay talagang isang halimaw na nagwawala. Hindi ka katulad ng ibang mga tanga na mercenary. Doon, matalim na tumitig si Jillian at tinanong kung sino ang hinayupak na ito. Mahigpit na humawak ang figure sa kanyang matalim na espada at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Houghton, ang commander ng Order of the Knights of the Two Wings. At seryosong tinanong ni Houghton si Jillian kung sino siya, ang halimaw na ito na nasa kanyang harapan. Subalit imbes na magbigay ng diretsyong sagot, tinanggalan ni Jillian ng halaga ang tanong ni Houghton at sinabi na ang pangalan niya ay walang halaga para ibunyag sa kahit kanino. Samantalang unti-unting kumapalibot sa kanya ang isang napakalakas na aura na nagniningning, sinabi ni Jillian ng may matalim na boses na siya ay tanging armas lamang ng Panginoon ng Fenris. Nang marinig ni Houghton ang sinabi ni Jillian, bahagya siyang napatawa at tinawag siya bilang aso ni Fenris Bacamo, na nagpapakita ng kanyang pang-iinsulto. Ayon kay Houghton, talagang mukha raw si Jillian na isang halimaw at hindi niya ito nakikita na parang isang aso. Dahil dito, mabilis na umatake si Houghton, na may napakabilis na galaw, patungo kay Jillian. Sa loob ng Stonehaven Fortress, sa teritoryo ni Ghislaine, nagpatuloy ang labanan ng mga Two-Head Knights na mga kawal ni Count Desmond, at ng mga Knights ni Ghislaine. Ang dalawang panig ay patuloy na nagbabakbakan, pareho nilang hindi binibigyan ng kahit anong pagkakataon ang kalaban upang makakuha ng bentahe. Ang mga kawal ni Ghislaine ay nagsisigaw, hinihiling na huwag papasukin ang mga kalaban sa kastilyo. Samantalang sa harap ng pintuan ng Stonehaven Fortress, naruroon ang improvised ram na tinatawag na Stone Rage, na ginawa ni Count Desmond upang gibain ang pintuan ng fortress ni Ghislaine. Subalit, dahil ang pintuan ay gawa sa matibay na material at ginawa pa ng isang dwarf, hindi ito madaling napipinsala. Ang tanging naririnig mula sa labas ay ang mga kalabog na dulot ng ram.
Sa labas ng kastilyo ni Ghislaine, nagmistulang kulay dugo ang paligid habang ang mga kawal ay nagsisigaw na bilasan ang pagtibag sa pader ng fortress ni Ghislaine. Wala nang inaalala ang mga ito, tanging ang makuha ang tagumpay, anuman ang mangyari. Subalit sa kabilang banda, dalawang metal ang nagkakalinsangan, nagbigay ng malakas na tunog ng magbanggaan ang espada at isang malaking palakol. Dito nagsimula ang labanan sa pagitan ni Jillian at Houghton, kung saan parehong hindi nila binigyan ng pansin ang maliliit na galaw na maaaring magbigay ng opening sa kalaban. Habang nagpapatuloy ang kanilang mainit na labanan, patuloy rin nilang sinusukat ang lakas ng isa't isa. Sa mga sandaling iyon, napansin ni Jillian ang ilang opening at, sa isang mabilis na galaw, iniwasiwas niya pababa ang kanyang malaking palakol patungo kay Houghton. Dahil sa lakas ng kanyang atake, napaatras si Houghton, hindi makapaniwala kung gaano kalakas ang halimaw na nakaharap sa kanya. Subalit hindi rin nagpatalo si Houghton. Sa gitna ng laban, nagbigay siya ng counter at tinaga si Jillian sa likuran. Ngunit, kahit malaki ang palakol ni Jillian, ginamit niya ang momentum nito upang maiharang ang mahaba niyang hawakan, na nakapagpigil sa diretsyong pagtama ng espada ni Houghton sa kanyang likuran. Gamit ang malakas na pangangatawan ni Jillian, muli niyang ginamit ang momentum ng kanyang palakol at mabilis na iniwasiwas ito patungo kay Houghton, dahilan upang mapa-atras si Houghton. Dahil dito, napatitig si Houghton sa ginawang atake ni Jillian, dahil sa lakas nito ay nagawa ni Jillian na payanigan ang kanyang espada habang hawak-hawak ito. Mula dito, nagsimula muli ang kanilang matinding labanan, kung saan si Houghton na ang nanguna sa opensibong pag-atake. Gayunpaman, wala naman itong kahirap-hirap na naiiwasan at nasesalag ni Jillian, gamit ang kanyang malaking palakol at ang mahaba niyang hawakan upang salagin at i-deflect ang mga pag-atake ni Houghton, na dumaan mula sa diretsyo at kaliwa at kanang mga hampas. Habang patuloy ang laban, ginamit ni Jillian ang pagkakataon upang itarak ang kanyang hawakan sa lupa, at gamit ang bilis at leksi ng kanyang katawan, sinipa niya si Houghton, ngunit mabilis din naman din itong naiwasan ni Houghton. Pagkatapos ng pagkakaikot ni Jillian mula sa ere, mabilis ding ginamit ni Jillian ang momentum upang maglunsad ng isa pang pahalang na atake diretsyo kay Houghton, na nag-iwan ng malinis na guhit mula sa espada. Kung ordinaryong kawal lamang si Houghton, malamang ay napatay na siya sa atakeng iyon. Talaga namang nagulat at namangha si Houghton sa ginawang atake ni Jillian sa huling pag-atake na iyon. Habang nakatingin ng diretsyo kay Jillian, sinabi ni Houghton na talaga nga namang ang ganitong klaseng wild beast ay mayroong hindi inaasahang kakayahan, isang bagay na hindi mo makikita mula sa mga karaniwang mga knights. Pagkatapos nito, ilang sandali pa, si Houghton na naman ang nagbigay ng isang mabilis na atake mula sa itaas at agad niyang inihanda ang kanyang espada. Pinakawalan niya ito diretsyo pababa kay Jillian, ngunit muli namang ginamit ni Jillian ang hawakan ng kanyang espada. Sa pagkakataong iyon, mabilis na dineflect ni Jillian ang atake sa pamamagitan ng isang paalang na galaw, na kung saan sa huling sandali ay naisalag ni Houghton ang kanyang espada. Ngunit sa mga sandaling ito na pala ang hinihintay na pagkakataon ni Houghton upang magbigay ng isang sorpresang atake. Nagawa niyang paikutin ang kanyang sarili at mahiwa ang tagiliran ni Jillian, na nagdulot ng malinis na hiwa at maraming dugo na bumulwak mula dito. Subalit, sa kabila ng sakit, nanatiling matatag si Jillian at hindi nagpatinag sa mga pagkakataong iyon. Dahil dito, sa pansamantalang pagkawala ng focus ni Jillian, ginamit ito ni Houghton upang sundan ang kanyang naunang atake. Habang nagpatuloy ang laban nila, binanggit ni Houghton kay Jillian na magaling siya ngunit hindi pa rin sapat at nag-iiwan pa ng sarili niyang kahinaan, isang malaking pagkakataon para sa kalaban. Ang matinding bakbakan nilang dalawa ay nagtapos sa isang agos ng dugo. Sa kabilang banda, si Count Desmond ay nanggagalaiti sa galit matapos makitang walang naging epekto ang ginawa niyang pag-atake sa front gate ng Stonehaven Fortress. Dahil dito, galit niyang inutusan ang kanyang mga kawal na itigil na ang paggamit ng ram. Habang nakatanaw siya mula sa malayo sa kastilyo ni Ghislaine na hindi man lang nagkaroon ng kahit anong gasgas, itinaas niya ang kanyang espada at itinuro ito patungo sa bungad na pintuan ng fortress ni Ghislaine. Dito, matatag niyang inutusan si Willow na ihanda na ang kanyang atake at atakihin ng diretsyo ang harapang pintuan ng Perdium Territory. Ang utos na ito ay nagbigay liwanag kay Willow upang patunayan muli ang kanyang sarili matapos ang unang kabiguan.
Kaya naman, tamang-tama na nakapaghanda na siya ng sapat na magic upang magbigay ng isang malakas na atake. Sumang-ayon siya sa utos ni Count Desmond, at dito ay makikita ang kanyang baston na umiilaw. Sa kabilang banda, ang ibang kawal, mga mercenary, at ang dwarf na si Galberic ay napahinto at napatunganga, dahil para bang nakaharap sila sa kamatayan sa mga sandaling iyon. Samantala, si Willow at ang kanyang mga kasamahang mages ay nagsama-sama upang magtipon ng isang malakas na ball ang enerhiya mula sa itaas. Pinagtulungan nila itong buuhin mula kanina pa upang magamit sa pangharapang atake sa pintuan ng Purdium Territory. Bagamat hingal na hingal at basang-basa ng pawis si Willow, taas noo niyang ipinagmayabang na hindi nila ito masasalag sa pagkakataong ito. Sa kanyang sinabi, pinakawalan niya ang isang pamatay na atake na tinawag niyang Sunflare. Ang bolang apoy na ito ay mabilis na kumawala patungo sa pangunahing pintuan ng Purdium Territory, at nagmistula itong laser beam dahil sa sobrang lakas, na nag-iwan ng shockwave sa buong paligid. Ang bolang apoy ay nagbigay ng isang diretsyong kulay pulang lila na liwanag na nanatili sa hangin habang mabilis na bumabaybay ang enerhiya sa ere. Mula sa loob ng Purdium Territory, malinaw na nakita ni Galberic at ng Madre ang papalapit na atake, na halos magpahiwalay sa kanilang mga kaluluwa. Ang atake ay galing sa isang Six Mages Circle Mage, at kitang-kita nila kung gaano ito kalakas. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang nanatiling nakatutok at nakafocus, at ito ay walang iba kundi si Vanessa, na tinipon ang lahat ng kanyang konsentrasyon para sa isang desesibong depensa. Gayunpaman, ang Sunflare ni Willow ay matagumpay na tumama diretso sa harapang pintuan ng Purdium Territory. Ang malakas na pagsabog na dulot ng atake ay nag-iwan ng isang malaking butas sa pintuan at tumagos pa sa likurang bahagi ng kastilyo, na nagdulot ng malupit na epekto. Ang mga kawal na nasa loob nito ay napatilansik dahil sa lakas ng pagsabog. Naging abot-tenga ang ngiti ni Count Desmond matapos makita ang nangyari, taas noo niyang sinabi sa sarili, wala na, tapos na ang laban. Mula rito, sabay-sabay na nagsigawan ang mga Knights of the Two Wings at mga elite forces, sinabayan pa ng mga kawal ni Count Desmond na kung saan sabay-sabay na umaatake patungo sa pangunahing gate ng Purdium Territory sa kung saan ay hindi lang nawasak, kundi natunaw sa isang malupit na atake na tinatawag na Sunflare. Dahil dito, mabilis na pumasok ang lahat ng mga sundalo, ang mga infantry at cavalry, na agad na sumugod sa wasak na pintuan ng Purdium Territory, handang magpatuloy sa kanilang pagsalakay. Balik sa mainit na labanan nina Houghton at Jillian, laking gulat ni Houghton nang makita niyang naiwasan ni Jillian ang kanyang atake. Ang nakakagulat pa ay nagawa ni Jillian na i-deflect ito gamit ang kanyang maliit na espada, sa kabila ng hawak nitong malaking palakol sa kaliwang kamay. Dahil dito, hindi na pinsala si Jillian, kundi isang gasgas lamang sa pisngi nito ang nagawa. Tahimik na pinuri ito ni Houghton, at tila namangha siya sa ginawa ni Jillian, dahil talagang bihirang mangyari ang ganoong depensa. Gayunpaman, hindi na inintindi ni Jillian ang papuri ni Houghton. Gamit ang hinugot niyang espada, tinangkang i-deflect muli ni Jillian ang atake ni Houghton. Sa labanang ito, naging dalawa na ang sandata ni Jillian, ang palakol na ginagamit niya para sa mga atake mula sa kaliwang bahagi at ang espada na nakatambad sa kanang bahagi. Ang espada ni Jillian ay naging pangsaksak na nakatutok diretsyo kay Houghton, isang opening na hindi niya pinalampas. Ngunit, nang malapit ng isaksak ni Jillian ang atake, mabilis itong dineflect ni Houghton. Ginamit niya ang kanyang kanang kamay, na kanina pang tinatago, at sinalag ang diretsyong saksak ni Jillian mula sa tagiliran. Habang patuloy na sinusukat ng dalawa ang lakas ng isa't isa at nagtatagisan ng lakas sa gitna ng laban, ipinakita ni Houghton ang kanyang buong pagmamayabang. Ayon sa kanya, kung natutunan sana ni Jillian ang kanyang mga aral, mas magiging isang mahusay na mandirigma ito. Sinabi rin ni Houghton na sayang lang dahil sa laging ang talintadong tao tulad ng kanyang dating estudyante na si Victor ang nauunang mawala sa kanilang tabi. Dagdag pa ni Houghton, binanggit niya na tila malapit nang bumagsak ang fortress bago pa man nila matapos ang kanilang duelo. Kaya't tinanong niya muli si Jillian kung mayroon pa itong intensyon na ipagpatuloy ang laban o kung mas mabuti na itong huminto. Habang nanatiling tahimik si Jillian, naaalala niya ang mga salitang sinabi ni Claude bago pa sila magpasya na sumabak sa labanan. Ayon kay Claude, kung talagang nais nilang ipagpatuloy ang laban,
kinakailangan nilang sundin ang kanyang mga utos bilang mataas na commander ng Fenris. Nagbalik sa alaala ni Jillian ang mga sandaling sumang-ayon si Claude sa kanilang desisyon na sumabak sa labanan. Nang magsimulang magsalita si Claude, nagulat si Alfoy. Talaga siyang nabigla, dahil akala niya isa lamang alipin si Claude. Subalit hindi na ito pinansin ni Claude at pabiro niyang sinabi na siya ang commander ng Fenris at tumatayo bilang pansamantalang Panginoon ng lupain na iyon, hindi tulad ni Alfoy na puro na lang pagtatago ang ginagawa. Mula rito, ibinaling ni Claude ang kanyang mga salita sa lahat at diretsyong sinabi na, ayon sa pagkakaalam ng lahat, nagdala ang puwersa ng Count Desmond ng puwersang kasing laki ng buong bansa para sa isang ganap na digmaan. Kaya naman, sinabi niya sa kanila ang plano ng kanilang operasyon. Tinutukan niya sila ng matatag na titig at sinabi na magsisimula ang operasyon sa sandaling mabutas ang pader ng kastilyo. Ang mga ordinaryong sundalo at mages, sa sandaling makaakyat ang mga kalaban sa pader, ay kailangan umatras agad sa likurang pinto at tiyaking mabilis na magsagawa ng hakbang upang maiwasan ang pagkalamon ng dami ng kalaban. Sinabi ni Claude na kung patuloy silang lalaban, mauuwi lang iyon sa walang saysay na kamatayan. Ang mga kabalyero naman ay inutusan niyang kunin ang atensyon ng mga kalaban ng sapat. Pagkatapos nito, hintayin ang hudyat ni Jillian na umatras na sila. Muling bumalik si Jillian sa kasalukuyan, habang tinitimbang at inuunawa ang plano ni Claude sa kanyang sarili. Biglang napatingala si Houghton nang marinig niyang magsalita si Jillian, na ipinahayag na si Victor pala ang naging disipulo ni Houghton. Sa mga salitang iyon, nagpakita si Jillian ng isang mapanuyang ngisi at idinagdag pa niyang ang isang mangmang na walang takot na lumaban sa kanyang Panginoon ay hindi naabot ang takdang dulo ng kanyang buhay. Dahil dito, nanlaki ang mata ni Houghton at pinagmumura si Jillian. Sa matinding galit, hindi na nakapagpigil si Houghton at ipinahayag ang kanyang kasuklaman. Gayunpaman, hindi pa dito natapos si Jillian. Ipinagpatuloy niya ang kanyang sinabi, na dahil si Houghton ang guro ni Victor, malamang ay wala rin siyang pagkakaiba sa kanyang disipulo. Habang patuloy na nararamdaman ni Houghton ang galit, gusto na niyang patayin si Jillian sa mga sandaling iyon. Ngunit, hindi na siya nakapaghanda at naunahan siya ni Jillian, na agad siyang sinakaw sa leeg, isang aksyon na labis na ikinagulat ni Houghton. Mabilis na binangga ni Jillian ang kanyang ulo diretsyo sa ulo ni Houghton, na nagdulot ng epekto na nagpatamba at nagpa-atres kay Houghton. Agad na binitawan ni Jillian ang kanyang mga sandata at naghanap ng isang crossbow sa gilid. Nang makita ito, mabilis niyang dinampot ang crossbow at itinutok ito diretsyo kay Houghton, na hilong-hilo pa mula sa natamo niyang headbutt mula kay Jillian. Habang hawak-hawak ni Houghton ang kanyang noo dahil sa sakit, nagagalaitin niyang sinabi kay Jillian na ang mumurahing estilo ng laban na ito ay hindi makakaapekto sa kanya. Ipinahayag niya na kahit anong panlilin lang pa ang gawin ni Jillian, wala itong silbi. Dahil dito, mabilis na inihanda ni Jillian ang crossbow na hawak niya at pinakawalan ito ng diretsyo patungo sa katabing kampana ng kastilyo. Hindi tulad ng paunang atake na inaasahan ni Houghton, ibang direksyon ito. Ang tunog ng kampana ay kumalat sa buong Perdiem territory, at agad itong naintindihan ng mga kawal ni Gordon at ng mga mercenary. Ang tunog ay nagdulot ng pagtataka kay Houghton, na hindi maintindihan ang ginawa ni Jillian. Mula dito, tumayo si Jillian ng matuwid, nakatingin ng malakas at walang imak habang nakatitig kay Houghton. Sa walang pag-aatubili, mabilis na umatras si Houghton at tumalon sa kabilang panig ng pader ng Perdiem territory. Ang biglaang aksyon ni Jillian ay ikinagulat ni Houghton, at iniwan siya sa kabila ng pader, nag-iisa. Naiwang nagmamasid si Houghton, nakatitig sa malayo habang tinatanaw ang pag-alis ni Jillian. Matapos ito, matatag niyang sinabi, puno ng galit, na ang mga kalaban na may bahag na buntot ay walang karapatang tawaging mga kabalyero. Ngunit ilang sandali pa, napalaki ang kanyang mga mata sa gulat, tila may naisip siya. Lumingon-lingon si Houghton, tiningnan ang kaliwa at kanan, at ilang saglit pa, nakita niya sa buong entrada ng Perdiem territory na tanging mga kawal lamang ng Count Desmond, kasama ang mga elite forces at ang Knights of the Two Wings ang naruroon. Ang mga kawal na ito ay naguguluhan at tulala, nagulat dahil walang ni isa man sa mga kawal ng Perdiem territory ang sumalubong sa kanila. Isa sa mga kawal ang nagulat kay Houghton, na nagsabi na nagsimula ng tumakas ang lahat ng mga kalaban habang nasa gitna sila ng labanan.
May isa pang kawal ang nagtanong kung ipagpapatuloy ba nila ang paghahabol sa mga tumatakas. Habang tinitingnan ni Houghton ang sitwasyon, mahina niyang sinabi sa sarili na may mali. Habang iniisip ito, naaalala niya ang mga sandaling nakipaglaban sila sa puwersa ng Per Diem Territory, kung saan kahit malapit na nilang matamo ang pagkatalo, handa silang ibuwis ang kanilang buhay upang ipagtanggol ang kuta. Gayunpaman, nang makita ang mabilis nilang pagsuko, kahit nabutas na ang tarangkahan, nagdulot ito ng mga tanong sa isipan ni Houghton. Isang ideya ang sumibol sa kanyang isipan, isang malupit na katotohanan. Tumulo ang pawis sa kanyang mukha habang naiisip na hindi maaaring isa itong patibong. Gayunpaman, ang mga ordinaryong kawal ng Count Desmond ay patuloy na nagsisigaw at hinahabol ang mga tumatakas na puwersa ng Per Diem Territory. Nagsisigaw sila na huwag patakasan ang mga kalaban, dahil ang mga natitirang tauhan ng Fenris ay tumatakas na sa likurang pinto. Patuloy na tumatakbo sina Jillian at ang mga kabalyero ng Fenris Territory, habang inuusig sila ng mga kalaban. Pinagsasabihan sila ng mga kalaban na matapos silang pahirapan ng harapan, ngunit sa halip ay tumatakbo lamang sila, tinawag silang mga duwag at pinagsabihan na magbabayad sila. Isa pa sa mga kalaban ang nagsabi na huwag magtitira kahit isa, at patayin lahat ng mahuhuli mula sa mga kawal ng Fenris Territory. Pagkalabas ni Jillian mula sa likurang pintuan ng Per Diem Territory, nakita niya si Vanessa na handa na sa kanyang pamatay na atake. Isang umuusok na hangin ang nakapalibot kay Vanessa, at nakalutang siya mula sa likurang bahagi ng pintuan. Naghahanda siya para isagawa ang kanyang malupit na atake laban sa mga kawal ng Count Desmond na patuloy na naghahabol. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.